Alright, mega live shoutout mga kakabsat. Pag-usapan natin itong, nako po, mga kakabsat. Impeachment na bukas mga kakabsat. Tomorrow is the day. Pero mukhang hindi yata handa ang kampo ni Lustay. Diyos ko Lord Rudy mga kakabsat. Diyos ko pa, unang araw. Walang testigo talaga. Attorney Bantog, bakit nga ba? Paki-explain naman. Diyos ko po, in-interview po si Attorney Bantog mga kakabsat. Tignan natin ano masasabi niya dito. Alright, share na natin. Wag na natin paligay-liguyin pa. Shoutout and happy weekend mga kakabsat. Happy Sunday. Share na natin kaagad. Attorney Bantog, pasok. Makakausap natin sa linya ng telepono ang napaka-busy ngayon. Siyempre, siya ho ang mga ngasiwa nitong impeachment trial. Walang iba kundi ang Clerk of Court ng Senate Impeachment Court. Walang iba kundi si Attorney Renato Bantog Jr. Attorney, good morning. Si Danny Buenafe sa programang Aprubyaan. Good morning, Danny, at sa mga tagapasunod ng inyong programang Aprubyaan. Okay, maraming salamat, Attorney. At alam ko ho, ay very busy kayo ngayon, pero briefly lang, ano ho ba ang lagay natin bukas? Wala na ho bang mga, let's say, pwede pang mga posibleng mga obstacle para matuloy itong impeachment trial bukas? Sa ngayon po, wala po tayong nakikitang hadlang para Noon. maituloy ang ating pagsisimula ng impeachment trial po bukas. Okay, for now ho ba, alam ko 'di ba sa umaga parang magpupulong na naman lahat ng mga senador at ano ho bang Para meron yata silang focus ng alas 10 yata bukas. Okay. Shoutout, Deborah Tapos G. kasi last time na nakausap si Senate President Gatchalian, siya na ho ang presiding officer ba? Tama, Attorney? Sa pagkakaalam ko po, si Senate President po ang magpe-preside bukas po. Okay. Sa pagbubukas ng ating impeachment trial. Oo. At wala pa naman po akong nakukuhang ibang instruction patungkol po dyan sa pagpe-preside po sa impeachment trial. Pero lumulutang ba ang issue na kailangan maghalal dahil hindi ho siya abogado na maglagay ng impeachment manager or officer? Oo. Hindi naman. May mga nagsasabi na mas mainam sana kung abogado, pero para sa akin po, personal na opinion, hindi naman kailangan talagang abogado. Okay. So for now ho ba, ano ho ba ang balita? Lahat ho ba ng senador? Kasi may mga iba rin kasing issue lumalabas sa social media na may ilan daw members ng minority group na Hindi dadalo. ilalim ni Senator Alan Peter na Magbo-boycott. malamang hindi umaten bukas Ang kakapal na mukha, no? Diyos ko po, Rudy. Senator Judge yan, ha? Diyos ko po, Rudy. sa opening. Yan naman po ay nasa kanila kailang pagpasya kung sila po idadalo o hindi. Sa ngayon po wala naman tayong nakukuha pang impormasyon na may mga senador o may mga grupo ng senador na hindi po nagbabalak pumunta bukas. For now ho ba, doon, alam ko lang doon sa mga naririnig ko sa mga primer, ibig sabihin, bukas daw parang ilalaan lang sa opening tsaka statement ng bawat grupo, yung prosecution at tsaka defense, yun lang ba mangyayari bukas? Kung susundan natin po yung naging huling impeachment trial natin noong 2012, no? Yung ikaunang araw, nilaan din lang para sa appearances ng mga abogado para makapag-on record sa kanila, sila, no? Ng kanilang representasyon, ng kanilang mga panig, no? At pagkatapos po noon ay bibigyan sila ng pagkakataon na maglahad ng kanilang mga opening statement. At maaari po, no? Pagkatapos ng kanilang opening statements, maaari doon magdesisyon ang korte doon sa mga natawag natin mga pending incidents o pending matters. Narinig ko kasi Senator Ping Lacson yung mahiwagang box na tax records ng BIR. Mahiwagang box. Oo, mukhang hindi na nila pakikialaman yun mukhang ibabalik na lang nila yun sa kung sino man dun sa defense or kung sila ang mag-decide kung bubuksan yan. Ayaw nilang sila ang mag-decide on that. Tama ho ba yun, attorney? Tama po, may mga ganyang pananaw, no? Mula sa ating miyembro ng Almond impeachment Leach, court na hindi tama na ang
court ay maging custodian ng Oh, kung ano Leonidas, mga ebidensya at mas lalo na kung hindi pa siya ebidensya. So, meron po na pananaw na ganyan. Bukas po or sa mga susunod na araw, malaman natin kung ano ang magiging penal na pasya ng impeachment court po. So for one, it's definite tomorrow wala pa ho tayong aasahan na isasalang na mga testigo. Wala Tama nga ba? ba? Puro opening statement lang. Tama po yan. Wala pa po tayong Yun. testigo para bukas. Okay. Yung isa pang issue na parang iniisip na marami dahil nga 'di ba nag-file na ng plunder charges against kay Senator Marcoleta ang ombudsman sa Sandigan Bayan. Yung anytime daw yung arrest can be made. Kung sakaling bukas meron ho ba tayo mga let's say paghahanda lalo siguro sa hahanay na yan ni Sergeant at Arms 'di ba Corpus? Opo. Sa ngayon po, as we speak, wala pa naman umaabot sa aking informasyon na meron ng coordination patungkol po dyan. Pero sabi nga po nila, mahabang araw, malaman natin. Malay natin, kung umaga. kung meron po makikipag-coordinate sa ating Office of the Sergeant at Arms tungkol po dyan. Anong oras ho ba yung All Senator Caucus bukas? Alas 10, tama ba? Alam ko, alas 10, no? Kasi, yun yung alam ko, no? At parang hindi ko alam kung all senators or majority kasi maagang umalis nung Biyernes, no? Nung huli sila nagtulong. Okay. If only kasi ang alam ko 'di ba yung umattend nung meeting nitong Friday, dalawa lang 'di ba sa minority si Senator Loren at saka si Senator Robin Hood, 'di ba? Sa minority. Tama po. If ever basta kung maka-13 lang sila, 14, pwede naman sila mag-constitute as impeachment court, di ba? Bukas? Basta maka-majority lang? Simple majority. Tama po. Opo. Okay. So, ibig sabihin, hindi kailangan na nandoon lahat kaagad. Oo. Opo, hindi naman po kailangan na full court. No? Kahit naman po ng mga nakaraang paglilitis natin, kaya may roll call din yan. Pag naman na-establish na may quorum na po, pwede na pong ipagpatuloy ng impeachment court. No? Yung agenda nila for the day. Yung bang caucus bukas ng umaga, will that be open to the media or executive session yan? Sila-sila lang? Pag naman po caucus, ang default rule po dyan ay sila-sila lang. Sila-sila lang. Okay. So, bali yung desisyon na si Sherwin Gatchalian na mag-decide, presiding officer, para unanimous yan na naging botohan. Even Cheese, talagang accepted na yun siya ang magpipreside. Yan po, yung balikan ko lang, yung nasabi ko kanina, hanggang sa ngayon po, wala pa naman po akong nakukuhang any guidance or instruction from the court patungkol po sa ibang presiding officer. May balita ho ba kayo kung isasalang kaagad itong week na to, not necessarily itong bukas, Tuesday or Wednesday, isasalang nila si VP Sara ng defense? Hindi po. Kasi ang depensa po, ang presentasyon ng ebidensya nila pagkatapos ng prosecution So, wala pa po tayong indikasyon, wala tayong informasyon tungkol po sa pagsasalang kay VP Sara po. Oo. For now ho ba, meron na silang dinesignate? Sorry, siguro syempre na kayo makakaalam na kasi alam ko 'di ba meron na kayong mga nilagay na media room doon lang naka-confine ang mga press conference, 'di ba? Para hindi magulo, 'di ba, Secretary, Attorney? Yes sir, kasi may mga ambush interviews kasi baka maraming alam niyo na maraming ko-cover pati social media influencers will be there Opo. Kaya po nag-designate tayo ng dalawang room, no? Yung multi-purpose room namin at yung katabing kwarto po, yung Quezon room, na kung saan doon lang pwedeng ganapin yung mga press conference. Familiar naman po kayo kasi sa Senado, medyo maliit ang aming espasyo, no? At darating yung panahon na kailangan magsimula na rin yung tinatawag natin legislative business ng Senate at pag sumabay pa po yan sa budget deliberations, mas aapaw po ang tao sa ating gusali. If for now ho ba yung audience, yung gallery, mga ilan lang ang allow? Alam ko, wala pang 100 ang pwedeng mai-accommodate First come, first serve. Tama ba? 60 plus yata. 60 plus. Ang ginawa po natin, meron tayong 161 seats para sa publiko. Okay. Opo. Pero para patas naman po at pantay, no, yung ating magiging audience, yung 45 binigay natin sa prosecution, yung 45 sa defense para sila na po ang magbigay ng mga indikasyon o pag-aanyaya sa kanilang mga guests. So 90 yan, 90. Allowed sa kanila, hati sila, tig 45, di ba? Opo. Tapos yung 61 na natitira,
yan po ay para sa general public, no? Yung ating mga kababayan po pwedeng direktang magrehistro sa aming visitor management system. Okay. Paano ba? Sige. Apo. Okay. Attorney, kasi this will be live stream 'di ba? Coverage. Ibig sabihin ang video will be provided by the Senate, binabicycle na for other news outlets. Isa lang ang pagkukunan ng video. Tama ba, attorney? Tama po. Para hindi magulo, di ba? Oo po. And again, dahil sa physical limitation, no? Kasi nga, ang liit ng session hall, hindi naman po pwede na matakpan na lahat, no? Paumunhin na po sa mga kasamahan natin sa media. Yes. Pero hindi rin talaga po kakayanin ng session hall na naka-andol lahat ang mga camera ng network kasi matatakpan na po yung mga staff, matatakpan na rin po yung audience. So, paumanhin na po sa bagay na yan. Pero medyo imposible in terms of our physical, because of physical limitations po. Okay. Hirap po talaga. So, ang main source talaga ng video will only be from the Senate, di ba? Siya lang ang pagkukunan, let's say, ng mga ABS, TV5, ganyan, di ba? Ng iba-ibang networks. Yeah. Yes, sir. Tama po yan. Sabi niyo nga po, iba bicycle na lang yan. Oo, yun ang kasi importante. Parang ano lang din yan, RTVM din ng Malacanang. Tapos, tama po. Tapos, kayo ho ba pinaalalahanan din o binigyan din kayo ng advice ng, let's say, prosecution, defense, that they will have the respective spokespersons para yun lang ang let's say, allowed na magsalita? Ganon din ba ang magiging kalakaran? Yun naman po sa mga spokesperson nila, nasa kanila po yan, decision po nila yan. Hindi naman po kailangan na mag-notify sila officially. Ang mahalaga po kung sino yung mga tatayong counsel. No? Pagdating po sa spokesperson, sila na po bahala dyan. Pero attorney, bago kita bitawan, no, yung tungkol naman doon sa labas, yung premises ho ng Senado, yung handle naman sa crowd control, okay na ho kayo ni General Corpus on how to, para hindi na maulit yung mga nangyari, mga kaguluhan na hinahara sa mga senator judges sa labas pa lang? Opo, yan po ay meron siyang regular na koordinasyon at konsultasyon sa ating mga kapulisan at pati na rin po sa Pasay City LGU, no? Kasi mahalaga po yan na kami po ay mabibigyan din ng tulong ng Pasay City Local Government. So ibig sabihin merong let's say yung mga kapulisan okay naman, no? NCRP o mga handle yan, di ba? Opo. Okay. Kasi po yung sa labas namin, joke na yan. Tama. Labas na po sa jurisdiction ng aming OSAA na tinatawag natin. O yung mga let's say yung mga lusutan doon sa GSIS building na, di ba, may parang bridgeway doon. Sarado. Walang makakadaan doon. Opo, yun naman po, lagi naman yung sarado, pati yung isang gate po, na katabi ng GSIS. Yun naman ay ginagamit lang namin kung may mga contingencies or emergencies na kailangan buksan po yung gate na yun. So, tayo naman po ay nagpapasalamat sa ating kapulisan, sa NCRP o MMDA, Pasay City Local Government, na sila po ay nagparating naman na handa po silang tumulong. Okay. Attorney, kayo ho ba, will you be accessible? Let's say, gusto rin kayo makuha ng media. Siguro you will be very busy, kaya buti na rin nakuha ko na kayo ngayon Di ba? Sabi ko nga po, kung tayo naman po ay libre at wala po problema. Okay. Good to know. Sige attorney, for the time, kahit na linggo, at least you make yourself available. Salamat attorney, sa oras. Opo. Maraming salamat din, Danny. Okay. Thank you very much. Yeah. Okay po. Okay, salamat po. Yan ho si Attorney Renato Bantug Jr. Yan ho ang Clerk of Court ng Senate Impeachment Court. Alright, maraming salamat Attorney Bantug sa update. Ako, bukas aabangan talaga natin ito mga kabsat. So asahan nyo, naka-live stream tayo bukas dito sa impeachment ni Lustay bukas. So this is it, Pansit. The long wait is over. Tingnan natin kung makikipag-bloodbath talaga itong si Lustay. Babsat, may topic tayo. Okay? Okay na tayo dito sa ating pinaka-main topic. Subtopic na tayo, Babsat. Again, sa mga bagong pasok, shoutout sa 150 plus live viewers. Shoutout sa mga kasama natin dito. Nandito si Gardo Zap, syempre. Nandyan din si Robert Odjanko. Shoutout, Babsat. Nandyan din si LD Channel Cutie. Shoutout, Babsat. Si Leonida ng Seraphos Family. Si Almond Lee. At syempre si Deborah G from Hong Kong. Alright, maraming salamat. Countdown tayo sa ating subtopic. Here we go.